Alright, good morning everyone and welcome to the 41st episode of our AgriBiz Media Forum here in SM Lanang Premier, Davao City. And we are so glad today kay kauban nato ang atong mga resource speakers to provide any updates on the programs and services of the Department of Agriculture Region 11. At the same time, we have our friends from the private sector to give us an update usab sa mga aktibidades alang sa agriculture sector dinhi sa ato ang rehiyon. For the past weeks, daghan ang nagapangutana kabahin sa update sa ato ang surveillance and monitoring sa African swine fever. And we are so glad that during that time, our friends from the media nagapangayo gyud og saktong impormasyon sa Department of Agriculture. And we are so glad nga kauban nato karon ang ato ang regional head sa DE11 Disease Monitoring and Surveillance, Dr. Army Capuyan. Good morning, Doc. And of course, we have an upcoming Regional Coffee Expo event. And of course, kauban nato to share to us the information kabahin ani nga event, the chairman of the Davao Coffee Council, Ms. Felicitas Joji Pantoja. Good morning, ma'am. And kauban usab niya to provide us more information sa mga activities kabahin ani nga expo. From Capeweños Specialty Coffee, Mr. John Ray Plaza. Good morning, sir. And of course, from the Frog Cafe, Ms. Gina Eliorango Ablaitinger. Good morning, ma'am. So first, paghisgutan nato kining upcoming event to anay pagduha-duha no, ang Regional Coffee Expo nga buhaton paghimuon dinhi sa Davao City. To provide us more information about this event, ladies and gentlemen, the chairman of the Davao Coffee Council, Ms. Felicitas Joji Pantoja. Mayong buntag sa tanan. Narito kami para i-promote yung aming upcoming Regional Coffee Expo 2024, and this will be the first because we wanted to do this annually. So what we are planning is to gather farmers and all the stakeholders sa coffee industry para mas mapag-igting namin or ma-advance pa yung knowledge about the coffee industry. So we have several topics and we have invited several speakers. So from bean to brew. So ibig sabihin mula sa pagpa-plant, so meron tayong mga experienced farmers from the region na talagang mag-share ng costing nila, kung nalugi ba sila o tumubo ba sila, ano yung mga challenges sa paggawa ng plantation sa kape. So from the perspective of a big plantation, at meron din tayong from the perspective of a farmer who has only 1 hectare plantation. So mag-share sila. Of course, we also have our champions, yung mga nanalo sa nakaraang Philippine Coffee Quality Competition. So we wanted for them to share ano ba yung hirap na dinanas nila in preparation for the contest, ano yung mga ginawa nila, and then ano naman yung reward nung nanalo sila. And I think this would serve as an encouragement dun sa mga ibang farmers na nag-a-aspire para maging champion. And bukod doon, meron din kaming topic on how to start your own pop-up cafe na pangungunahan ni B-Boy. And meron din tayong topic ni Ma'am Gina tungkol sa coffee equipment and mechanics, kung paano gagamitin yon. So, meron din tayong guest from Manila na magsasalita tungkol sa effect of the quality of water on the taste of your coffee. Kasi it matters pala what kind of water you use in your brewing at na-enhance niya or napapatay niya yung taste na gusto mong matikman sa kape.
So we have all those experts. So we are wanting you, public who's listening, to support and attend this event. It will be on September 20 to 21 at Davao Convention Center. For those who wanted to learn more, meron tayong 4,500 fee to enter the lectures. Pero para sa ating expo site, libre po. But to join the contest, meron pong bayad. All right, thank you so much, Ma'am Georgie. And I believe si Ma'am Gina and Sir B-Boy could also share to us some information about this expo. And perhaps, unsa ba, ano po ba ang magiging impact nito para sa ating mga industry stakeholders, lalong-lalo na katulad ninyo na nasa coffee industry? Hello, good morning. Sa Coffee Expo, yun magsasalita ako about sa how to start pop-up coffee. So kasi ngayon ang dami ng mga pop-up. So kami yung nagsimula by starting sa pandemic. So yun sa street coffee kasi Davao boom na kasi yung dati yung specialty coffee way back 2017 hanggang nung 2019. So medyo mahirap kasi nung biglang nag-pandemic. So ginawan pa rin namin ng paraan na especially ang local na coffee, Mount Apo, Bukidnon, so all local coffee para ano pa rin siya matikman ng mga lalo na yung mga Davaoenos behind pa sa specialty coffee kasi sa labas ang dami na doon. So yun yung ginawa namin, street coffee. So yun namin yun sa Coffee Expo. And then about sa competition like barista, latte art competition, meron kaming gaganapin. And then yung coffee mixology. And then lalo na yung Robusta brewing. So for local coffee. So ma-showcase yung mga talent ng mga baristas and mga coffee shop na may mga talented na mga baristas. So yun yung iganap namin sa Coffee Expo this coming September 20 and 21. So yun, abangan nila yun. Thank you, Sir B-Boy. Ma'am Gina? Good morning, everyone. So for the upcoming Regional Coffee Expo, so we're having competitions and we are encouraging all the baristas. We have two categories for the latte art. For those first-timer, yung hindi pa talaga nakaranas, naka-join ng competition in the latte art, because we are encouraging young generation, young people to join. Actually, I have two with 11 and 14 years old. I encourage to join. So, in-encourage ko yung mga bata pa to really, baka may mga potential sila, and then we can develop from Mindanao, from Davao, na meron tayong national barista na pwede natin gawing world champion. So, in the future. So, hindi natin makita ano yung mga potential ng mga bata kung hindi natin sila bigyan ng pagkakataon. So, that's why in this competition, in the latte art, we have the category of the first-timers, yung lahat ng mga medyo takot pang sumali dahil pagsali nila may mga champions na, may mga marami ng mga professionals. So we give you chance na kayo-kayo lang, mga first timers, para hindi kayo matakot. And then walang sa edad to. Whatever your ages is, basta mga unang sali pa lang ng latte art. So we will know that kasi yung mga judges, and we are into coffee industries that I've been judging several competitions. So medyo familiar namin sino yung mga nagsasali na kung saan. And then for the second category are those
amateurs, beginners, yung mga wala pang mga hindi pa runner-ups, hindi pa nag-champion, yung hindi pa nananalo. Let's give them chance na magkaroon din ng at least runner-ups or magiging manalo din and then ma-expose sila with these competitions. And napaka-minimal lang naman ang registration. They have t-shirts and they have mga giveaways from other sponsors. So may mga cash prizes din tayo. And then, ma-explore ninyo and then you bring your family, you bring your friends para may mga mag-cheers sa inyo. And then, let's develop the youngest barista from Mindanao na dalhin natin sa national and international. For those nag-champions na left and right everywhere, don't worry kasi we have also a chance for you if we have maybe in our both in San Remo, both maybe we give you chance pag may oras tayo for those may mga champions na. Kasi may mga upcoming pa na competitions, we have planned for a bigger competitions for those champions na hindi pa nakalabas ng Mindanao para palabasin natin ng ibang lugar to really develop. And also giving encouragement to those young people na parang may makita sila na nag-champions, may mga napakita na, so we give them chance. Young, even from 8 years old to endlessly, they can, as long as marunong na sila maghawak ng machines, and they can coach by their, like B-Boy can coach the daughters, yung pamangkin ko, or sino pa yung may mga nasa coffee industry, may mga bata kayo, encourage them to be part. They don't need to drink the coffee every day. They can make coffee for their parents, for their aunties and visitors. All right, thank you so much from Gina, and this is really a big boost for the coffee industry because we are, according to Ma'am Georgie, we are home of the coffee champions. And it's time really for our locals to appreciate the origin and the flavor of our coffee here in Davao region. So again, mamaya may mga questions pa yung mga kasama natin sa media. And thank you for that good news. And this time, more on the challenges that we are facing in the agriculture sector. For pila na ka-years, the African swine fever and its impacts sa ato ang swine industry. So this time, and first, I would like to thank our friends from the media kay during those times nga nangayo mog update or information regarding the ASF monitoring, on the ground pa manggod ang ato ang personnel that time, and in order not to hamper and para matarong jud kay it needs validation na pay mga laboratory tests. So thank you so much for waiting. But this time, Dr. Army Kapuyan, our regional head of the disease monitoring and surveillance, will share to us the updates on the latest ASF monitoring and surveillance, especially in the province of Davao Occidental. Doc? So, good morning po sa lahat. So, for the African swine fever updates here in Region 11, particularly in Davao Occidental. So, yun po, nagkaroon tayo ng incidents of the African swine fever in the Malita and Santa Maria, Davao Occidental. And of course, as part of disease prevention and control programs, the local government units, and of course tayo po sa Department of Agriculture have conducted disease control measures in those areas. Disease surveillance po, in collaboration doon sa mga municipal agriculturist offices natin and provincial veterinarians offices natin. And of course, nagbigay rin po tayo ng support sa ating local government units para mas mapadali or mas ma-implement ng maayos ang mga control measures natin doon sa area, katulad ng pagbibigay ng mga disinfectants, surveillance logistics, and of course, agricultural lime, para doon sa mga ASF affected na mga areas para ma-disinfect ng maayos, and of course maiwasan ang further spread of the disease po doon sa mga areas. So as per doon naman po sa naging validation natin, aside doon sa mga control measures that have already been conducted and are continue being conducted doon po sa areas, patuloy rin po ang disease surveillance and monitoring doon. The local government units po dito have been
the strengthening yung mga checkpoints po, no, and of course monitoring doon sa mga, hindi lang doon sa mga backyards but also on the slaughterhouses, on the meat markets po, no, para ma-assure po na yung mga kinukonsume ng ating public, no, is of course wholesome and wala naman pong mga animals na nagsakit, no, na pwedeng makonsume ng ating public. So, sa ngayon po, ayun po, continuous pa rin po ang ating activities and of course monitoring para sa other areas po natin sa Region 11. Thank you so much, Doc Army. And I believe our friends from the media are ready for their questions. Ma'am Sheila Lisondra of Radyo Pilipinas. Good morning. Unahin ko muna po si Doc Army. Doc, nanabay ay katugaling sa Malita and Santa Maria, Davao na ASF cases. Unsa ni sila mga backyard or farm? Backyard po, ang mga affected po natin ng mga farms po doon po, no? That is because naman po doon po sa mga areas na yon, which is commonly po talaga doon is backyards, and of course sa mga backyards po natin hindi po talaga masyadong naiayos ang kanilang biosecurity measures doon, that nagkaroon ng resulta, no, na madaling napasukan ng sakit yung kanilang mga farms. Kaya isa po sa mga ina-advocate natin, no, especially sa mga farmers natin, both the backyard and commercial farms, to strengthen po yung biosecurity measures para maiwasan po, no, or ma-prevent na makapasok doon sa kanila yung mga sakit. Okay. Nanabay mga baboy po, Doc, nga gipailaw sa kaling? Ang doon po naman sa sa Davao Occidental, yes, opo, nag-conduct sila ng depopulation doon as led by the Provincial Veterinarian's Office. Yun naman po doon sa mga areas na meron pang baboy, but then most of the areas, no, pagdating doon doon sa mga nai-report is wala na rin naman pong mga baboy na nadatnan, no, or minsan namatay or minsan naibenta na, no, ng mga ng mga farmers, no, doon sa mga lang rin po sa mga traders. So yun po, yun isang sa mga factors, no, na nagiging concern natin for the disease control, because pag halimbawa na ilalabas yung mga animals na yun from the affected areas, na that could lead also to the spread to other unaffected areas. So yun po ang mga pinapastrengthen natin, no, and of course yung sa local government units on the establishment or strengthening ng mga quarantine checkpoints doon sa kanilang mga areas para maiwasan pag-transport ng mga illegal ng mga traders. Do you have number po how many hogs po ang na-depopulate? As to the number, pwede ako makabigay na lang doon, hindi ko memorize yung doon sa but then ang na-depop lang, meron naman lang rin tayong depopulation doon po sa sa Santa Maria. Opo, yun lang ang meron na na-depop, and the rest po wala na pong baboy doon sa area. Doc, nakakatakot po. May mga nabenta na ng mga hogs. Do you conduct monitoring in areas like nga katong possible nga na agtuan or nabaligyan og mga baboy? Actually po, nagiging part po niya ng disease investigation po talaga natin, trace backward and trace forward, para kung halimbawa ano ba po yung mga naging cause, no, ng pagpasok ng sakit doon sa isang area na yun siya, and saan mga possible na yung mga areas na napuntahan ng mga baboy na yun po siya. Ang lang po naman kasi minsan since traders na rin yung hindi na rin po talaga alam ng mga farmers saan napunta yung mga yung mga baboy. So kaya po patuloy ang ating monitoring doon sa mga areas na yun siya para makabalita kung saan ba may mga reported mortalities. And of course, isa rin po sa mga nagiging challenges natin, especially yung sa mga na-slaughter ng mga baboy, because sa mga may mga local government units po tayo na wala pa po talagang slaughterhouse or established na slaughterhouse. So sometimes yung mga farmers na yun for that areas, they slaughter the hogs in their household. So yun rin po talaga yung
nagiging problem natin on the regulation ng pag-slaughter ng mga affected na mga hogs. Doc, in the case of Malita and Santa Maria, may possible or may information na po ba tayo saan to possible nakuha or nagmula ang virus? As per doon po sa doon sa naging investigation natin doon sa Santa Maria, actually doon lang siya as per report, yun yung naunang na i-report lang rin po sa kanilang office. Actually ang na-affect doon is tawag yun, may-ari ng meat shop yung affected doon because of course nagiging factor lang rin yung lax in biosecurity, no, yung naging assistant, no, na nandoon sa farm is also attending po doon sa meat shop. So from the meat shop, in which of course may mga iba't ibang mga tao na pumupunta from different mga areas, so pumunta siya doon sa farm without hindi ng proper biosecurity, hindi naligo, hindi nag-change ng so diretso, so that led, no, to the sick doon sa kanilang baboy po, no. So there are lang rin naman po, may mga instances lang rin naman po talaga kasi na yung iba of course still feeding yung lamaw or yung swill, no, na possible doon sa mga na slaughter doon sa mga is na nakabili ba sila, then of course naging yung mga waste food doon is na ipakain sa mga baboy. So yun po yung mga factors, and sometimes rin may mga instances rin na mismo yung traders ang pumapasok doon sa kulungan ng baboy ng mga farmers. No, of course, alam naman natin ang activities ng ating mga traders. Sometimes galing from one area na affected, pumupunta or nag-hopping sila, of course, para sa kanilang stock ng baboy, no, for benta. So yun po, nagkakaroon ng breach in biosecurity that led doon sa In effect pa ba gihapon ang katong restriction sa movement sa tuang pork and pork products po sa region? Yes po, it is still in effect po, no. Actually sa mga checkpoints po natin, meron tayong GC, no, with quarantine officers dito sa atin sa Davao region. So kung halimbawa may mga pumapasok na mga animals dito sa atin, we check yung mga quarantine officers natin, check yung completeness of the documents, no, kung halimbawa ba okay ba yung mga baboy. So kung halimbawa incomplete, so pinapa-return to origin po siya, no, depende doon sa case. Of course ang lead agency naman po dyan is the Veterinary Quarantine Services of the Bureau of Animal Industry. So but then of course ang collaboration natin between local government units, because sa mga bawat LGUs or provinces may mga checkpoints po talaga yan siya. So yun naman po. But then may mga traders lang rin po talaga tayo na minsan pilit po talaga. Of course, intentionally iniwasan po talaga yung mga checkpoints and so doon po mapasok sa mga barangay areas or barangay roads para i-proceed nila yung kanilang mga products. Pero how about Malita and Santa Maria? Wala po bang no movement? Doon po sa of course may mga movements tayo basta kumpleto ang mga documents, of course pwede yan siya, but then sa mga incomplete documents naman at saka hindi naman tested na mga animals, so bawal po talaga ang movement. Second to the last question. Doc, how about po sa vaccination? Nanabay plano si Davao Region? As to the vaccination, of course, wala pa po talaga kasing issuance si Bureau of Animal Industry or si Department of Agriculture na approved, no, na guidelines for the vaccination. But then isa rin po yun sa binabantayan natin, no, if halimbawa may mga guidelines, approved guidelines na for that, of course, titingnan rin natin kung anong mga possible measures or procedures para dito sa mga farmers that are willing, no, para mag-avail for the vaccination. Lastly, Doc, Davao City, kumusta po? ASF free? Si Davao City po is of course nasa yellow category pa rin po talaga tayo, si Davao City. But then of course, it doesn't mean na ibaba natin ang guard, no? Because just like other regions, no, Davao region still of course at risk, no, may mga
may mga incidences tayo na reported dito, minsan hindi na rin talaga nire-report, nababalitaan na lang natin na may mga mortalities doon. So kailangan natin ang always guides up po talaga tayo. Sa mga farmers natin, we always reminds them na biosecurity measures always on guard po, no? Walang bitawan, no? So yun po talaga siya. Thank you po. Sa Coffee Council, Ma'am Joji, kumusta po itong isasagawa natin na expo? Ano lang ba? Aside from the farmers, who else po ang ating mga participants? Ang ina-expect naming participants would be all the stakeholders na mahilig sa kape. So nandiyan na yung mga coffee shop owners, mga pop-up cafe artists, at mga consumers na umiinom ng kape. So we wanted them to be there and visit and enjoy the quality coffee that Davao region produces. For the 2-day event po, ma'am, do we have target number of participants na po ba? We are targeting around 350 na mag-join dun sa aming workshop. And then, of course, open-ended naman yung aming exhibition site. So we are encouraging the public to visit because we have several pop-up cafes na magdi-display doon. We have other people na talagang involved sa coffee industry, mga nagbebenta ng equipment, nagbebenta ng mga sauces and mga paraphernalia na kailangan mo sa coffee. So if you wanted to start your own coffee shop, this is the place to visit. Are they from Davao City, Davao Region? Most of them are from Davao region. Right, thank you po. Ma'am, additional is, kumusta po ang competition between coffee and cacao? Alam naman natin, no? We have 110 million Filipinos. 80% of those Filipinos drinks coffee, but only 20% ang ating nasusupply. So si kape, always kapartner ng katutubo, ng kamusliman, at ng mga kakristyanuhan. So, yung kape ay yan na yung accompaniment mo sa pang-araw-araw. So, yung tsokolate, luxury drink mo. Pero, kumusta naman po ang ating coffee production in the region? Yan ang ating problema. That's the challenge. And that's why we wanted to gather more farmers para makita nila yung life of coffee dito sa urban areas, no? Kasi yung mga farmers natin coming from the provinces na nasa mga bundok, so hindi naman sila nakakapasyal dito, hindi nila alam ano ba yung lasa ng kaping pinroduce nila. So we wanted to appeal to those people who can sponsor farmers na mag-attend dito. Why? Because they are the ones who would be expanding the plantation. So, yung mga gusto naman na magsimula ng kanilang plantation, this is the place to be. Kasi matuturuan kayo, paano magsimula nga ba? Ano yung mga costing? So, we needed more coffee supply. In fact, marami na kaming na-turn down na mga nag-o-order. Kasi ayaw naman namin ibenta yung sarili naming supply, baka kami naman ang mawalan. So, do you have number po, ma'am? Kung tumaas, bumaba po ba ang ating coffee production? Bumaba siya in a sense na apektado ng climate change at nag-rejuvenation yung ibang mga farmers. Plus, yung mga nai-introduce na bagong product na ng ating gobyerno na mas may pera, minsan yung mga farmers, nagpuputol na lang. So, maraming mga nabiktimang coffee na naputol, marami ding nabiktimang kakao na naputol, kaya may shortage. No? Pero wala kayong number, ma'am, kung bumaba o hindi? Wala akong exact number. Na-gauge na lang namin yan pagka naghahanap kami ng products sa mga farmers. Like, for example, kung noon nakakapag-produce ng 100 tons ang Mount Apo, ngayon less na. Sa isang coffee farm cluster, swerte ka na kung may 10 tons sila. So, yung ganon, mga 4 tons na lang. So, that's around 60% decrease.
in the region po, ma'am, asa ato ang pinakadako nga farm or pinakadaghan nga farm? Pinakadaghan na farm, I think Mount Apo pa rin, no? Andyan kasi yung mga farmers ng Robusta din at farmers ng Arabica. So, at saka nandyan yung pinakamasarap na kape. Of course, we have sa Maragusan, I was there, pero mag-uumpisa pa lang sila. No? So, yung ibang mga provinces na gustong magtanim ng kape, nag-uumpisa pa lang sila. And that's why sila yung gusto naming imbitahin para ma-encourage sila na tuloy-tuloyin nila yung pagtatanim. Thank you po, ma'am. Sa mga entrepreneurs po natin. Sir, sa pop-up cafe natin, sir, is this somehow like ambulant cafe? Hello, yes ma'am. Ano yun ma'am? Is this somehow ambulant cafe or parang... Mobile. Mobile. Coffee. Okay. Movable na ano siya. Okay. So, do you require permit from the Business Bureau? Sa akin man, nag-start ako, DTI na ano lang. DTI lang na certificate. Kasi ano naman siya, movable naman siya. Okay. So, yun lang yung needs. Okay. So, how do you maintain sanitation po din sa inyong shop? Sa shop or yung sa Sa mobile? Mobile. Dati, sa mobile, ano talaga ma'am, yung sa garbage, vapor waste, and then gloves, tapos mask. Actually, ginagamit ko pa rin siya ma'am sa mga event. So, kami naka-cup, apron, proper ano talaga, kung ano yung work ko dati sa coffee shop, ina-apply ko pa rin siya kahit nasa street lang siya. So yun yung kagandahan. So ina-apply pa rin namin yung proper talaga, yung sanitation, uniform. So yun yung Hindi na ba siya abog, sir? Yun lang, yun yung challenge sa street dati. Kasi pandemic yun na time. Pero naghahanap naman kami ng area na hindi maraming sasakyan. Yung parang may mga puno kasi yun yung sa mobile coffee. Lalo na sa mga like sa akin isa sidecar ng style. So naghahanap ako ng like yung mga artists na like mga t-shirts, yun yung mga partners ko na yun yung kagandahan sa coffee kasi pang na siya, pang universal na ang partnership. Yan. Lastly po, Sir Biboy and Ma'am Gina. Ma'am, do you think kaning coffee shop or non-caffeine shop o milk tea shops, labi na sa mga batanon as a challenge po sa ato ang pagpamaligya? Yes, it's a big challenge because our young generations are medyo tricky sila in a way. So in milk tea and coffee, if I may, I think during pandemic, milk tea is parang nag-skyrocket, but coffee never goes down. So during pandemic, the coffee stays, and even more for the home brewers. Kasi hindi na sila nakakapunta ng coffee shops, so they start learning their own brewing at home. And then I remember even we shut down because of the pandemic. The more pa rin yung aming roasting because we're coffee roasters. So we still roast a lot of coffee for the home brewers, and then marami ding mga we teach baristas and even farmers as well. So maraming mga nag-enroll and learning how to brew coffee, yung mga nawala ng trabaho, like yung mga piloto, yung may mga wala ng trabaho that time, and then it's most of my students during that time, and they learn and then they realize na dito the coffee there is something pala sa coffee. And then also for the young generations here this time, so when nawala na yung pandemic, medyo nagbalik na tayo sa normal, parang medyo nawala na din, medyo naglaylo din yung milk tea. So sa coffee na naman ngayon. And then that we call now, they call it fourth wave in coffee, like this cold brew, this cold coffee, which is young generations appreciates. And then mostly sa mga young generations natin na medyo maarte na ngayon, namimili na. So although there are some cheaper coffees like the 39ers, and there are also the super expensive coffee, but that's regardless of price. There are
all, lahat sila may market. Lahat may, there's a billions cups a day that consume dito, lalo na sa atin. We are the world of coffee, we are the nation of coffee drinkers. Kaya lang hindi tayo growers, drinkers lang tayo. So, kaya tayo masyadong mataas ang percentage ng shortage ng production, and the drinkers are very high. So, there's a lot who drinks coffee, and then regardless of coffee, what quality is. Pero more and more ngayon, recently, as I'm in the coffee industry for quite a while, and then namomonitor ko yung markets and going on sa coffee that goes up and down. The coffee is really skyrocketing. The prices, the quality, the options, the innovations, the baristas. That's why this is for us as in a coffee industry to encourage young generation to be involved in all coffee activities. And we also partnering with cacao. Actually, we are also doing like chocolate and cacao combination, and trying to encourage coffee and cacao farmers to even intercrop their coffee with cacao or cacao with coffee, because it's both high valued crops and high demand. So, and for young generations who is hindi pa sila aware sa specialty coffee, or even those mga middle age na nasanay pa sa 3-in-1, because that is our comfort, that is already, we cannot defeat that. But we can increase the quality to encourage them to really try what the good quality coffee is, especially sa ating mga locals. Supporting locals, even like gusto natin mag-focus to support locals and to use the local coffee, pero kulang naman. So 80% galing pa natin sa ibang bansa. So why not those 80% or billions of dollars that we spend to buy coffee from other countries, bakit hindi na lang sa ating mga farmers, sa ating mga Pilipinos? So why not we are supporting each other? Pero hindi natin maiwasan. Left and right, puro imported coffee pa rin ang madalas mo makikita. Dahil tumaas ang presyo ng local, or mahirap kunin ng local. So nagtatry pa rin sila ilabas na ibang bansa yung mga local coffee. Kulang na nga sa atin, tayo na nga nagbili sa ibang bansa. So for this time, maraming nangyayari, a lot of competitions actually everywhere, and we are trying in the coffee industry na ibahin yung competitions, magkaroon ng iba. Since last year, I'm doing the Cold Brew Mocktail Challenge, so I'm trying to organize as well the coffee in good spirit or the coffee cocktails. And we tried last time as well, like recently August, right, or July, for the coffee and cacao, the Sikwatet Kape. So we also tried to combine para cacao and coffee, they were together. So may options yung mga consumer, because it's a lot of drinks that coffee and cacao combination. That the thing there is imported chocolates. So we try na Sikwate, yung tablian na galing sa atin, to combine, like for example, the bulletproof coffee, which is healthy for the keto diet, that is coffee and cacao, tablia itself. So maraming mga drinks na we can really make it in the healthy side with our local products, coffee and cacao especially. And then young generations, at least ngayon, medyo open na sila sa coffee. Hindi na sila masyadong especially those mga medical students who are working in the call centers. This is the best for them to really have this, like the cold brew, yung coffee na good sa health, and then good sa ating economy, helping farmers, and it's really everything is good. Everything in coffee is actually good. And for those who wanted to be a barista, there's so much na ang daming nagtuturo. Like us, we teach baristas who wants to learn, and even farmers na gustong matuto din kasi they can brew their own coffee instead of selling and buying 3-in-1s outside, and then they're selling their coffee and then they're buying, so they can do their own coffee at home. And then for yung mga young kids, I know that they are more on their mobiles, they're playing their mobiles. Maybe time for them to play the espresso machine, to play the brewing equipment, to make coffee for their parents and for the visitors and like this. So it's also encouraging young generations. We are now, we started step by step. We call it the teenage
baristas. So we try to, the teenage baristas kasi we want to parang mag-alaga or mag-create tayo ng young generations, young baristas from Davao, from Mindanao to bring up to the international. So meron na tayong maraming potentials pero kulang pa lang ng encouragement kasi kailangan yung mga katulad namin na mga industries to encourage them and help them understand what coffee is, what good coffee is, how healthy is the coffee. And also, of course, we also tried the side effects. There are also side effects of coffee. We also let baka isipin nila dahil coffee is healthy, then they just endlessly drink. But there is so much into coffee to explore. And the one, when we started, this is about more than 50 coffee shop in Davao City. When we started 2015, and then now it's about, I think, more than 300 coffee shops. It's just here and then. Ang dami na, para na silang mushroom. Pero kulang pa rin ang kape. Sa dami natin, ilang milyon tayo, Pilipino, kulang pa rin ang kape. Meron pa rin hindi makabili ng kape, meron pa rin nakukulangan talaga ng kape. So if you want to open a coffee shops, just get the right knowledge how to make a good coffee, a good quality coffee, and try to help our local coffee farmers, and everyone wins. Sa lahat, farmers, coffee shops owners, consumers, and everyone wins in a good quality coffee. Actually. Thank you so much, Ma'am Gina. And this is also a good venue or a platform for policymakers, Ma'am Joji, to see or to identify the challenges sa coffee industry kasi magkikita-kita sila, and to intensify the support or to solicit more support, especially from the government and the LGU. All right, another question. Si Sir. Okay, bilang paggalang po sa ating kagawaran ng Agrikultura, Rehiyon 11, ipapakilala ko po ang aking sarili. Ako po si Carlo Dolier na nagmumula sa Kadangpan Digital, at bilang paggalang din sa ating mga pinagpipitagang bisita dahil hindi nakakaintindi ng Bisaya kasi Tagalog kayo. Unahon sa nako kang Doc Kapuyan for the aside sa Davao Occidental sa cases sa ASF, doon na ba tayo ubang mga areas sa Davao region nga nakatutok sa karon ang pagtutok for some farms nga nagapangalaga sa ato ang mga kayupan, especially sa baboy po? Yes po, of course. So region-wide po ang scope natin. So aside from Davao Occidental, we're of course monitoring other provinces including sa Davao del Norte, particularly sa Panabo. Of course, kasi may mga reported rin po yan dyan. So, and of course, doon rin lang po sa other areas natin, but then, ang lang rin muna po kasi doon, pagdating doon ng mga veterinarians or ng wala nang mga baboy, so reported mortalities na talaga siya. So, but then, yun po, we keep on tinataasan natin yung ating monitoring doon sa mga other areas na yun siya. And of course, sinistrengthen natin yung the barangay level through our barangay biosecurity officers, na nasa barangays natin ngayon ay na-establish para mas magiging up-to-date yung ating monitoring doon sa mga areas na yon. And of course, makatulong sa mga pag-remind sa ating mga farmers to keep their biosecurities in check doon po sa mga barangays na yun po siya. So si Department of Agriculture, through doon sa mga sa help ng mga BBOs na yon is magpa-provide po ng mga incentives po doon sa mga identified barangay biosecurity officers, para makatulong sa atin because sila naman po talaga yung doon sa ground level, na nakakaalam or nakakilala kung sino yung may mga may sakit ba doon or may mga nagkakaroon ng pagkamatay para mas updated po ang ating surveillance. Okay. Ilaras lang nako ning pangutana because nabatay reported na mga sa mga merkado publiko sa Davao region na reported cases na
nagpamaligya o botcha or double dead na karne as of this moment? Ang sa ano po talaga natin, of course, sa mga markets natin, no, sometimes hindi natin, kaya patuloy ang ating monitoring, hindi lang sa backyard, hindi lang sa slaughterhouse, including doon sa mga meat markets natin. Because sometimes, although supposedly, yung mga nabebenta dyan sa mga meat markets are of course dumaan sa slaughterhouse, na properly check, may kumpletong dokumento, na walang mga sakit, kaya yun yung dumadaan. But then sometimes naman, especially yung sa mga hindi talaga doon sa mga main markets nga, minsan may mga talipapa or something na hindi na monitor talaga kung saan sometimes galing yung kanilang mga tawag dyan, meat products, or minsan lang rin naman yung ano bang term dyan, yung parang nagpapakatay na lang at pagkatapos yung pinapautang doon sa mga. Oo, yun siya, yung matada. So sometimes, isa rin talaga yun sa mga challenges natin. Kasi sila na lang mismo ang nagkakatay doon sa kanilang mga household. Then hindi rin alam ng mga consumers nila na yung may mga animals na yun, kaya nila kinatay because may sakit or kinakitaan ng signs. So yun po. Kaya nag-aano po rin tayo doon sa mga consumers natin, no, na mas safe na doon bumili sa mga credible na mga meat shops or meat supply shops, no, na para makasigurado na ang mga binibili po nating meat products and meat, no, is assured na na-inspect po talaga siya and na-check, and of course wala pong sakit. Okay, thank you, Doc. Lipat muna tayo kay Ma'am Georgie bilang paggalang din sa ating wika. Gusto ko lang kung itanong kung pag-uusapan natin ang kape, what is the significance po in terms of not only Dabaweños but Mindanaoans na tatangkilikin ang sariling atin na kape sa lahat, whether Dabaweños or non-Dabaweños visiting Davao Region and Davao City po? Of course, ang malaking impact is on our economy. If you buy local, dito ka bumibili sa mga local farmers natin, then yung income, nako-contain natin within our region. Then, nasusupport niya yung economy ng region. So, if other people buys coffee from this region, at least dito pumupunta yung income. No? Kasi yung ating kape naman talaga, napakasarap. So, in terms of sa mga farmers naman, nakaka-boost ng pride nila na yung kape nila ay may bumibili. So, both ends win. Kasi nga, may consumer ka na nagkukonsume ng product at patuloy na na-encourage ngayon si farmers na alagaan niya yung kanyang tanim. Of course, katulad ng sinabi ni Ma'am Gina, nasa fourth wave na tayo. Yung sa international nga sinasabi is commodifying specialty coffee. That means, and that's what we're striving dito sa Coffee Expo, yung baseline ng quality is the SCA standard na quality. So walang po pwedeng lumabas sa region na hindi ganon. So kung magiging known tayo na Region 11, puro quality coffee products ang napoproduce, at meron tayo, sabi mo nga sa Palisia, na talagang merong seal of excellence na galing yan sa Region 11, at lahat ng farmers dyan na train talaga following the standard. Mas lalong magiging known ang Region 11 bukod sa mga naging champion, at yung income papunta dito. Okay. Sagarin ko na tong katanungan na ito. With the trend right now, bumabalik naman yung kape, is it considered a threat yung sa trend for the milk tea, bubble tea shops, and some other drinks na umuusong ngayon in the generation of the youth of this year, no? But still, bumabalik pa rin dun sa innovations of bringing back coffee, especially you go to a local coffee shop and wanted to taste what kind of coffee is this. Do you believe that coffee will still be here even merong mga trends na
pumapasok, then nale-left behind, but still, nandun pa rin yung coffee. Yes, I believe that. Kasi, companion mo nga yan eh. Hindi ka maka-exist kung walang kape. Iiba lang yung tao na, kakaunti lang yung tao na talagang hindi umiinom ng kape. Pero tanungin mo lahat ng mga population dito sa bawat provinces, lahat sila umiinom ng kape. So ang kape hindi mawawala. Ang kailangan lang magtanim pa ng marami. So that the consumers are always aspiring, even with just a hint of coffee. Pero nang ang coffee candy, no? Yung mga milk tea, nilalagyan ng kape. So, coffee is the base product at marami pang functions ang kape. Ginagamit yan sa soap as body scrub, no? So, marami siyang function na hindi siya mawawala at may demand parate. Okay. Last na lang on my end, right before na merong mga ibang tanong from our mga kasama natin sa Hanap Buhay, ang aming mga pinagpipitagang mamamahayag. Personal opinion, either Ma'am Joji or sa dalawang may-ari, naniniwala po ba kayo na basta coffee lover, walang love life? Basta coffee lover, walang love life. Depende yun dun sa individual. Kasi coffee is a social drink. You know, yung coffee for peace was put up because of conflict, arranging two parties na nag-aaway to drink over a cup of coffee and discuss their disputes. Yung coffee sa mga high schooler at gumagawa ng assignment, no? Diyan nga na-form yung love life eh. Pakape-kape, no? Susunod, silang dalawa na lang ang nagkakape. So, coffee brings people together. Anong ating common na sinasabi? Tara, magkape tayo. Let's have coffee together. So, it's a social drink na talagang, hindi mo naman sinasabi, tara, mag-milk tea tayo. Tara, mag-coffee tayo. No? Ibig sabihin, punta tayo sa coffee shop. Ibig sabihin, coffee shop or any others places na nagbebenta ng kape, it's a social drink. Just for us to have something to drink while we're talking. So, yun. Yung mga partners namin, puro coffee kami. Kaming dalawa sa partner ko, kay Ma'am Gina din, kay Ma'am Joji. Kami mag-partner, yung mga namin, yung wife ko, yung husband nila. Yes, kung may discussion na kapihan na lang para hindi na mag-away. Alright, thank you so much. Thank you so much, Sir Carlo and Kadangpan Live. Yes, Sir King of GMA. JMA po. Ma'am, i-clarify lang ako tong question ni Sir Carlo. Kaning confirmed cases sa Davao Region, ma'am, nga mga aside from Davao Occidental, ano na ba tayo confirmed cases sa ASF aside from Davao Occidental din sa Davao Region? Yes po, yung nabanggit rin natin kanina na na sa Panabo. Opo, yun siya. May mga po doon. Pero yun nga po, tawag yan pag ang usual na scenario, pag halimbawa napunta doon, nandoon pa yung baboy, so kinuna ng blood, so pagkatapos pagka-confirm, pagbalikan mo doon sa farm, wala nang baboy doon, malinis na yung area doon. So, but then despite sa mga ganon, our local government units naman po is of course lahat naman po ng local government units natin is meron na established ASF task force, meron na silang bantay ASF sa barangay na mga executive orders or ordinances. In short, ever since nung na daanan talaga tayo ng grabing case ng ASF, so na-establish na ating mga local government units yung kanilang mga organizational structures sa kanilang mga LGUs doon. Kung halimbawa may mga incidences ng
ng ganyan. So kung halimbawa may mga ganun mga pangyayari, the local government units immediately conduct cleaning and disinfection doon sa area. Monitored po talaga nila para if ever man gustong ni farmer na makapag-start ulit ng kanyang pagbabuyan, is of course safer na yung kanyang area, and of course mapayuhan sila ng maayos para sa mga tamang biosecurity measures para hindi na sila mabalikan ng sakit. Aside from Panabo, ma'am, napaba ibang other cities and municipalities? Ang kung halimbawa, meron lang rin yun sa Panabo, meron ring pinaka-recent Matanao, but then yun po, Matanao, Davao del Sur. But then, ang ano naman po doon is yun, nakapag-conduct na rin naman po ng surveillance doon si local government units headed by the Municipal Agriculturist Office and Provincial Vet Office, and other disease control measures have also been conducted doon sa area na yun. And of course, patuloy na monitoring. Yun po. Sa Matanao daw, ma'am. Yun po, Confirm. confirmation po yun siya, may nag-positive po doon. But then, yun po siya is already addressed na rin po ng local government units. Sa Davao Occidental, ma'am, pila sa latest data nato, pila na ka barangay ang apektado? Yung doon po sa Davao, sa Santa Maria, Basyawan, and sa Malita is yung Bito. So sa province of Davao Occidental, ma'am, dalawa lang na barangay. Dalawang municipalities po, Santa Maria and Malita. So, clarify na po, ma'am, sa ang Davao Occidental ang province na pinaka-apektuhan sa ISF sa Davao region po. Ang Davao Occidental. Apo. Masabi po natin, of course, may ganyan. Hindi naman talaga grabe talaga yung because ang ano lang rin naman po talaga nun is that napuntahan, and of course nag-implement naman ng disease control doon. Ang ano lang rin talaga natin is hindi natin ma-measure doon sa mga other areas na walang report. No, yun po siya. Yun po kasi is, of course, areas na may reported. So, kaya nga po, binabanggit na natin na sometimes challenge mismo doon sa mga areas natin because yung mga farmers po talaga is sometimes hindi na nagre-report, or kung mag-report man, wala ka nang datnan pa na baboy doon, or kung may makaabot sa'yo, yun po. So, wala nang na ma-confirm mo pa kasi wala nang baboy. Yes, ma'am. Dagdag ko rin, ma'am. Isa sa mga maapektuhan jud ani ASF mo kay mga farmers. Ano ba nato, ma'am, nga nagnihit ang palit sa mga karne, and nabatag gihatag sila nga hinabang pod? As to the naman po, parang sa ngayon po, no, as to the supply, hindi po kasi ako sa monitoring nung kung sa prices, maybe doon sa aming marketing division ang pwedeng nating for that. As to ano pa po yung isang question? Ano na lang yung programs and yung mga assistance na binigay natin sa mga farmers na naapektuhan? Of course, sa other local government units, sa mga farmers na affected, nagbibigay po sila ng may parang nakapasok na doon sa kanilang ordinances ba, or kanilang sa LGUs na may support na may ibibigay sa farmer, like indemnification ba or any support. Sa atin naman po sa Department of Agriculture, of course, doon sa local government units, nagbibigay po tayo ng logistical support po for si Department of Agriculture naman po is meron naman po siyang approved guidelines for the indemnification. So yun po. Ma'am, karon ma'am, nga bare months, ma'am, hapit na ang December. Maapektuhan ba, ma'am, atong supply sa karne tungod sa ASF? Kung hindi po siguro tawag dyan sa parang hindi po kasi natin but then if hindi natin mahinto ang effect ng ASF, possible po talaga. Of course, karamihan kasi sa
tawag yan, hog owners dito sa atin sa region are backyard. Yun po ang nag-compose ng malaking percent of our hog industry dito. Although, of course, meron tayong mga malalaking mga commercial farms dyan, but then of course, mas marami pa rin yung mga nasa backyard natin. So, kaya po, para maiwasan, no, kasi dito sa atin sa region, parang nagsa-start pa yung gano'n ng ASF sa atin. So, kaya advocacies natin for our farmers, especially backyard farmers, no, to strengthen their biosecurity para yung mga baboy na nandyan ngayon sa ating mga kulungan or nasa ating mga tawag yan, is hindi maapektuhan ng ASF na sayang naman kung halimbawa ang expected pa natin is sa December para pang lechon or pang ano ba yan dyan, then sa ngayon kung matatamaan ng sakit is wala na, lugi ka na. I mean, ang pinapangalagaan lang rin naman talaga kasi natin is hindi lang yung animal health, yung pagkakasakit ng baboy, but also yung economic doon sa mga farmers natin because isang mamamatay na baboy sa kanila is malaking lugi na yun siya. No? Mahal ang bentahan hanggang ngayon ng baboy. No? And of course, malaking magiging tulong po yan sa mga farmers natin kung mas magiging healthy ang kanilang mga baboy na makaabot po talaga doon sa market value or market like the finisher na pwede siyang may pangmatada or pwede siyang maipang para sa mga upcoming na mga holiday seasons natin. So it doesn't end with the December, but that it will extend pa doon hanggang sa New Year celebration natin. So yun po siya, kailangan natin magtulungan, no? Hindi siya kaya ng isang ehensya lang like the Department of Agriculture. Hindi siya kaya ng local government unit lang. Ang kailangan po talaga natin malaking support is sa farmer itself, no, na alam niya ang kanyang dapat gawin para mapangalagaan ang kanyang farm, no. I-expound ko lang rin po. So para sa ating mga farmers, huwag magpapasok ng kahit na sino sa inyong babuyan. No, before kayo pumasok, kahit na kayo, kailangan ninyong maligo, magpalit ng tsinelas or ng before pumasok. Huwag magdala ng kahit na anong pagkain sa loob ng babuyan. Po, no? And of course, tawag dyan, especially sa mga meat traders natin, livestock traders or sa ating mga mamimili, please be responsible, no? Kung halimbawa naman po may nagkakasakit din sa area, iwasan po nating pumunta doon at bumili doon dahil posible po yung maging dahilan, no, na pagkalat ng sakit para doon sa mga ibang areas pa na hindi affected. So, kawawa naman po yung ating mga farmers, and of course, that would also lead doon sa economic natin and food security, no, na kung halimbawa bababa naman instead na nasa increasing na tayo ng ating hog supply, kung halimbawa magiging pabaya tayo at mag-aano naman yung ating mga darami naman yung pwedeng maapektuhan ng ASF, so it would lead naman doon sa ating decrease sa food supply and of course economic para sa ating mga farmers and livestock owners. Ma'am, alas na lang ma'am. You mentioned kanina ma'am nga gipahugtan ninyo ang barangay biosecurity officers. Asa na yung mga LGU ma'am nga nagmuntar naging ani? Actually po, sa region-wide po siya because previously, nakapag-train na po talaga tayo. Almost lahat po na municipalities dito sa atin and provinces, of course, sa Davao region, is meron na pong mga na-trained na barangay biosecurity officers. But then, of course, there are changes po on the local level, no? Kaya minsan yung ibang mga na-train is wala na ngayon. So, sa ngayon po, the Provincial Veterinarian's Office and of course, Municipal Agriculturist Office, no, is identifying again mga barangay biosecurity officers, training again ng mga personnel na yon sa kung ano ang magiging roles po nila, especially on the reporting ng mga diseases and of course reminding farmers or yung mga farmers to beef up their biosecurity sa kanilang mga farms. Ma'am, thank you kaayo. Kang Ma'am Pantoja, ma'am, pila ka stalls ang musalmot sa Expo? 10 yung sa coffee cart, but then we extended to 15 more. So,
mas daghan na siya. And we have 4 for gold sponsor, we have 8 for silver sponsors, and yung iba yung maliliit na sponsors na. So, halos lahat taken na. And I think 2 na lang na silver ang hindi nakukuha. And then 5 pa na for the coffee carts. So, kung meron kayong coffee carts, it's open for you. Ma'am, when ganini, unsang adlaw ni ma'am? September 20 and 21. Duha ka adlaw. Opo. Ma'am, usa sa murag specialty sa mga lumad ma'am, bakay kaning kape dyan ma'am, usa silang produkto. Ano na ba tayo programa ma'am ang gihatag sa ila ha? About sa pagpalambo lang sa kape? Oh yes. In fact, yung ating cultural dancers are coming from the Bagoba Tagabawa tribe na mga anak-anak ng mga farmers. And we intentionally invited them kasi gusto naming makita ng mga tao na ito yung mga future generations na magpapatuloy ng pagtatanim ng kape. And they will be giving a dance about their coffee farming. So, we are very active involving our indigenous peoples kasi nga sila yung nakatira dyan sa mga ancestral domain na malalawak ang lupa. And because we wanted to expand our coffee plantation, so siyempre sila yung kinakausap natin. So, kapag dumami pa at nataniman yung mga idle lands sa ancestral domain area, at least meron ng income na tutugon sa pangangailangan ng mga farmers. And merong program ang DA, PRDP, na nahatagan. In fact, yung isang katutubo na Bagobo Tagabawa, 18 million worth of facilities, drying beds and other things, no? This is to encourage our coffee farmers diyan sa Kapatagan na Robusta and Arabica coffee farmers. So we have those projects na nangyayari and we are thankful sa hinatag na tulong. Yes ma'am, last na lang ma'am, na-mention mo nga i-promote nato tong local nga kape. Unsa ma'am ang mga variety diri sa Davao Region ma'am? Sa Davao Region, mas popular yung Robusta at saka yung Arabica. But we also produce our Excelsa coffee, no, at saka Liberica. So, pero kaunti lang siya. So, mostly Robusta and Arabica. Thank you po. Thank you, King. And just to add, King, no, katong kang Doc Army ganina, I will give you the data on the price monitoring sa ato ang GC. But based on historical data, pag holiday season, December and January, nagid na significant increase ang ato ang price trend sa pork. And on the interventions, aside from the indemnification in partnership with our LGU, padayon ang ato ang rollout sa ato ang INSPIRE program or the Integrated National Swine Production initiatives for repopulation and expansion. So, INSPIRE program, so every registered cooperative or association, nakadawat sila 5.5 million pesos na assistance that would be for the biosecured facility, yung stocks, pig stocks ma'am, and biologics and feeds. So, padayon gyapon na siya. And we are hopeful nga, kasi kadalasan sa mga cooperatives nga beneficiary, nag-produce na gid sila katong stocks nila from the INSPIRE. Naka-harvest na dyan sila, di ba? So, maka-help gyapon na sila sa ato ang production. Alright, another question. I think wala naman. So, once again, daghang kaayong salamat. Doc Army, Ma'am Joji, Ma'am Gina, and Sir Biboy, salamat kayo. And at this point, ladies and gentlemen, we would like to award a certificate of recognition to our resource speakers. I would like to call our Chief Information Officer, Ma'am Elizabeth Torrio. We would like to award a certificate of recognition to our resource speakers, Doc Army Kapuyan, and Ma'am Joji Pantoja, Ma'am Gina, and Sir Biboy. Ma'am Rhea, our partner from SM Lanang Premier, ang Public Relations Officer si Ma'am Rhea.
Yes, so gipang tagaan naman daw coffee. Pwede ba daw dalhon nato magpa-picture ta diri sa ano? Diri sa atubangan. Sige, maglingkod lang ta, ma'am, ang uban. Ikaw, ma'am. Sige, sige. Sige, malingkod lang ta ang uban, ma'am. Ma'am Georgie, magupo lang. Para ang uban, ano pa maka-join ang uban. Wala pa daw. Yes, here. Ready, 1, 2,